Magandang umaga, dear brothers and sisters. Ngayong ating pag-usapan po, June 22 hanggang 28 sa Camp Follow Me Philippines. Andito po tayo sa 1 Kings chapter 6 to 8, 9 verses 1 to 9. Through the covenants made in the Lord's house, the Lord dwells with me. Pinag-usapan po natin dito yung temple. Kung paano po kahalaga yung temple sa buhay natin. Lately po, parang doon na nakatuon yung aking pag-iisip. No? Every time na magkakaroon po ako ng worries, ay iniisip ko po yung templo. Iniisip ko na papunta ako this Saturday, no, sa templo. Iniisip ko kung paano ako magiging karapat-dapat, no, sa pagpunta doon. My dear brothers and sisters, sabi nga, if itutuon natin yung ating pag-iisip, ang ating kalooban sa templo, or sa spiritual na mga bagay, nakakaramdam tayo ng kapahingahan. Nakakaramdam tayo ng kapayapaan sa ating puso. So every time nag-worry ako, halimbawa, pagising ko sa umaga, after kong magbasa ng banal na kasulatan, after ko mag-ehersisyo, kumain, yun po yung routine ko. Pag iniisip ko yung cellphone, di ba? Yun ang parating iniisip ko eh. Ano kayang update, no, sa mga online shop, di ba? Ano kayang maganda? So, parang naruroutine ko na mag-window shop, parang yun yung libangan ko. Pero instead of doing that, no, nag-iisip ako or hindi man ganon sa YouTube, manood ako ng mga entertainment, di ba? Parang ganon lang, YouTube, and then mga shopping cart, no? Sa YouTube, mga things that I need to learn, no? Education or entertainment. Pero naisip ko yung templo. Parang ngayon binabaling ko na yung tuon ko sa templo. Parang tinatawag ako ng templo na kailan kaya kami uli babalik doon. Yun, parang pinaghahandaan namin na makakaipon kami para sa pamasahe para makapunta uli doon sa templo, no? Parang mag-iipon tayo para mag-arkila tayo ng sasakyan, no? Para makapunta tayo doon sa templo. Yun yung iniisip ko ngayon, no, para sa pamilya ko, na gawin namin itong bonding every Saturday kasi yun yung panahon na wala kaming trabaho. And I'm grateful for the love ni Heavenly Father na ibinibigay sa atin. Kasi yung free will, yung freedom natin, na paggagamitin natin siya sa ikabubuti natin, doon natin ma-feel yung pagmamahal ng Diyos. Sa simpleng simpleng huni ng ibon. Ngayon, may huni ng ibon, kung naririnig nyo sa microphone. Yun, yung maliit siya na ibon, no? Kulay yellow. Diba, na-appreciate ko, parang nakaramdam ako ng kapahingahan, no? Parang naisip ko, magbakasyon sa mga resort. Alam mo yung mga malapit sa bukirin. Alam mo yun, malapit sa nature. Damhin yung kapayapaan, malayo sa mga ang tawag dito, sa makamundong mga bagay. And then next nun, yung pinakamalaga is yung templo, kasi doon tahimik, makapag-meditate, makapag-isip, and then makapag-muni-muni, di po ba? So napakaganda po ng opportunity na ibinigay ng Diyos sa atin, that we could reflect in our life, no, sa buhay natin ito. Ito yung pag-uusapan natin ngayon, no? Nanaway magbigay sa atin ng kapahingahan, ng renewed hope and renewed goal sa buhay natin. No? Ano ba yung mga goal ko, Brother Dave, ngayon? No? If naramdaman natin yung mga simpleng bagay, nakakaramdam tayo ng saya, then that's good. Ibig sabihin nun, nagiging sinisimple natin yung mga bagay-bagay sa buhay natin. No, ginagawa natin na mas komportable, mas convenient sa atin, mas madali, para na makapag-relax tayo, 'di ba? Magawa natin yung mga mahalagang bagay sa buhay natin. At parang masiset natin yung mind natin na
Ito pala yung mga mahalagang bagay na nami-miss out ko dahil nabubulag tayo sa makamundong bagay na nakikita natin. Ano ba yung mga makamundong bagay, Brother Dave, na nakikita natin? Yung mga bayarin, yung mga bilihin na hindi naman natin kailangan pero binibili natin, no? Ano pa? Magandang mga damit, sapatos, relo, 'di ba? Minsan may mga kahinaan tayong ganun. Kahit na bago pa yung damit natin, at bumibili tayo ng mga bagong damit, 'di ba? Mga gamit sa bahay na minsan hindi naman natin ginagamit, napupuno na ng alikabok, 'di ba? So, yun yung mga makamundong bagay na nabubulag tayo. Mga material lang yun. Sa trabaho, sa stress sa trabaho, no? Pakikisama sa kapwa mo sa trabaho, mga co-worker mo, ka-office mate mo, 'di ba? Yung pakikisama sa mga boss, alam niyo yun, yung pag-handle sa problema ng hindi mo naman problema, 'di ba? Ibig sabihin nun, yung parang dahil trabaho natin, no? Pinsan kung nasa BPO company or sa mga call centers, 'di ba? Tinatanggap nila yung mga negative na sinasabi ng mga customers nila. So sa work yun, at marami pang iba, no? Sa negosyo ganun din. So doon tayo nabubulag na hindi natin nabibigyan tuon, my dear brothers and sisters, yung mahalagang bagay, yung importanteng bagay. Ito na nga yung sinasabi ko sa spiritual being natin. Kasi kung matitingnan natin, pag nakakain tayo 3 times a day, napoprovide naman yung mga needs natin. Alam mo yung mga daily needs, pagkain, gamot, damit, shelter, 'di ba? Medicine, makapag-pay tayo ng tithe, no? Yung parang enough, sufficient tayo sa pang-araw-araw, 'di ba? Makakain tayo ng pagkain na malulusog sa atin. Yun yung para sa akin, yun yung well-being natin, na kung saan maganda at masaya. No, rather than humahabol tayo sa time, no, nagkakarera tayo sa labanan sa sa karangyaan, popularidad, tapos nagkakarera tayo para sa promotion, na minsan nakakaligtaan natin na kailan kaya tayo nakabisita sa simbahan, sa simple na lang. Kailan yung huling time nakapagbasa tayo ng banal na kasulatan? Kailan yung huling time na kapag panalangin tayo ng mataimtim? Kailan yung huling time na nakalabas tayo? Parang gustong-gusto natin na makabisita tayo sa kapwa natin. 'Di ba? So ito yung mga bagay na namimiss natin pag hindi tayo nakatuon sa mahalagang bagay. Kasi kailangan po na magbulay-bulay. Ito po yung sinasabi ng Panginoon sa atin. We need to ponder. We need to sit down. And we need to think. No? Alamin natin kung ano yung na-miss ko sa life. Saan na ba ako? Diba? Tanungin natin yung ating sarili. Yung nakaupo ka lang sa komportabling upuan mo. Komportable ka nakaupo, and then mag-isip tayo, saan na ba ako? No, itong time na to, itong araw na to, kumusta na kaya ako? Ano yung na-miss ko? Dapat magbigay tayo ng tuon na ganun, either gabi, or minsan yung iba, ginagawa nila yon kung tulog na yung mga anak, no? So, sa early morning, mga 4 o'clock in the morning, or mga 2 o'clock in the morning, kasi tahimik yung lahat, no? Nakaupo sila, and then they pray. We pray to our Heavenly Father, and then tanungin natin yung ating sarili, kumusta na kaya ako? Ano na yung na-achieve ko sa buhay? Ano na ako ngayon? 'Di ba? Kasi doon ma-evaluate natin yung mga bagay na ito pala yung mga importanteng gagawin ko. Ito yung mga importanteng gagawin ko pa. At ito yung mga bagay na kailangan kong i-disregard sa buhay ko. Kailangan ko hindi ko na siya gagawin, no? Kasi hindi siya nakakabuti, no, sa personal na buhay ko, at ganun din sa pamilya ko. Di po ba? So dito sa kabanata 1 Kings chapter 6 hanggang 8 ay nakatuon sa pagtatayo at paglaan ng templo ni Solomon. Isa sa pinakamalagang pangyayari sa kasaysayan ng Israel mula pa noong unang panahon ni Moses. Ang mga Israelita ay sumasamba sa Panginoon sa tabernakulo, isang banal na toldang maaaring ilipat habang
sila ay naglalakbay sa ilang. Ngunit, nang magkaroon ng kapayapaan at matatag na kaharian ng Israel sa panahon ni Nina David at Solomon, dumating ang panahon upang magtayo ng permanenteng bahay para sa Panginoon. Naisa na ni Haring David na itayo ang templo, ngunit sinabi ng Panginoon na ang kanyang anak na si Solomon ang gagawa nito, na ating mababasa sa unang Kronika, chapter 22, verses 7 hanggang 10. Kaya nang maging hari si Solomon, sinimulan niya ang isa sa pinakamalaking proyekto sa kasaysayan ng Israel. Tumagal ng 7 taon ang pagtatayo ng templo, na ating makikita at mababasa sa 1 Kings chapter 6, verse 38. Sa pinakamahusay na manggagawa, arkitekto at materyales ay ginamit upang maipakita ang kabanalan at kadakilaan ng Diyos. Para sa mga Israelita, ang templo ay hindi lamang isang gusali. Ito ay simbolo ng presensya ng Diyos sa gitna ng kanyang bayan. Ito ang lugar kung saan sila lumalapit sa Panginoon, gumagawa ng mga tipan, naghahandog ng sakripisyo, at tumatanggap ng mga pagpapala. So mga kapatid, dito natutunan natin kung gaano kahalaga yung templo. Kasi dito, nagsisimbolo yung presensya ng Diyos, nananahan ng Diyos. Dito tayo nakipag-usap sa Kanya, dito tayo gumagawa ng tipan, naghahandog tayo ng sakripisyo ng ating puso. Pag sinabing sakripisyo ng ating puso, yung bagbag na puso, no? At nagsisising espiritu. Dito tayo nilalaan natin na yung covenant natin sa Panginoon. Marami tayong covenant dyan. Natutuparin natin yung mga kautusan niya, no? Sa lahat ng ating makakaya. Na magsakripisyo tayo, ito parating nakakalimutan. No? Gusto kong emphasize. Sa templo, nagkakaroon tayo ng we make covenants, gumagawa tayo ng covenants sa Panginoon na sinasabi natin na maglilingkod tayo sa Kanya, na even our life, ipipigay natin sa paglilingkod. Yun yung sakripisyo. Kasi when we say sacrifice, hindi doon nakatuon yung comfort. No? Kaya tinatawag siyang sacrifice. Yung pag-aaral natin, di ba? Nagsasakripisyo tayo araw-araw sa pagpunta doon sa ating school, di ba? Sa trabaho, nagsasakripisyo tayo. Pero may mga sakripisyo na masaya. No? Yung bang ginagawa mo yan kasi masaya ka. Hindi yung ginagawa mo yan dahil hindi mo gusto. So dito natutunan natin na yung kasiyahan ay pwede even sa mga times na hindi tayo komportable. Even sa mga times na ginagawa natin yon. Kaya tinatawag siyang sakripisyo. At doon tumatanggap tayo ng pagpapala. Doon nagre-renew yung ating goal sa buhay. Nagre-renew tayo ng ating pananaw sa buhay. No? Ganito kahalaga yung templo. Ito yung iniutos ng Diyos, no? Sa atin. At sabi niya nga sa panahon ni David, gusto sana ni David na ni Haring David na gumawa, pero sabi niya ang Panginoon na ang kanyang anak na ni Solomon ang gagawa, na ating mababasa sa 1 Kronika chapter 22 verses 7 hanggang 10. So ang templo ay tinayo para sa Panginoon. Sa 1 Kings chapter 6 verse 11 hanggang 13 sinabi, "At ako'y tatahang kasama ng mga anak ni Israel, at hindi ko pababayaan ang aking bayang Israel." So habang ginagawa ang templo, nagbigay ang Panginoon ng mahalagang pangako kay Solomon. Hindi lamang ang gusali ang mahalaga, kundi ang pagsunod ng mga tao sa kanilang mga tipan sa Diyos. No? Hindi lang yung, kasi yung gusali, magiging walang saysay siya kung hindi natin ginagamit. Di po ba yung tahanan? Tinawag siyang tahanan dahil doon tayo nananahan. No? Kasi pag wala tayo doon, bahay lang siya or house. Kaya sinawang house and lot, no? For sale. Pero pag manahan na tayo, ang tawag doon home o tahanan. No? Kasi may mga taong nakatira doon. Nagkakaroon ng purpose yung bahay. No, ganun din yung templo. Nagkakaroon ng purpose yung templo pag gumagawa tayo doon ng mga ordinances. Ordinances sa baptism for the dead, sealing, endowment, anointing, at iba't pa pang mga gawain sa templo. Ito yung
matutunan ko if you're going to serve as a senior, mag-a-apply kami as temple worker doon, no? Sa Bacolod Temple. So, ang templo pala is banal na lugar. Na kung saan pagpasok natin doon, kailangan ihanda natin yung ating sarili. Ihanda natin yung ating puso, no, sa pagpasok sa loob ng templo. Ang mga kerubim puno at bulaklak. Sa 1 Kings chapter 6 verse 29, 32 hanggang 35. Ang loob ng templo ay pinalamutian ng kerubim, mga anghel, mga puno ng palma, mga bulaklak. So isabihin nun, talagang parang pinipili talaga yung pinakamaganda, no? Kung halos pa sa paggawa, talagang mahusay, pulido ang paggawa ng templo. Ang mga larawang ito ay nagpapaalala sa Hardin ng Eden. Genesis chapter 3 verse 24, ang mga cherubim ang nagbabantay sa daan patungo sa puno ng buhay matapos mapalaya sina Adan at Eva. Ang templo ay sumisimbolo sa pagbabalik ng tao sa presensya ng Diyos. Ang mga dekorasyong ito ay nagpapaalala na sa pamamagitan ng mga tipan at pagsunod, maaari tayong muling makalapit sa ating Ama sa langit, no? Napakaganda pakinggan. Napakasarap, no? Pakinggan. Na kaaya-ayang pakinggan na ang mga ito ay nagpapalapit sa atin kay Heavenly Father, no? Sa makabagong panahon, ang templo ay patuloy na simbolo ng ating paglalakbay pabalik sa piling ng Diyos. Kasi dito tayo nagre-renew ng ating covenant sa Kanya. Diba? Dito tayo gumagawa ng tipan, no? Sa loob, sa celestial room, na nanalangin tayo doon. We pray and we set goal para sa pamilya natin, no? Gumagawa tayo ng tipan sa Diyos. Ano yung mga bago nating goal for this year? No? Ano yung mga guidance na gusto nating hingin sa Kanya? Hiling-hiling natin doon. Alam ko na mahal tayo ng Diyos. Alam ko na parati siyang andyan para sa atin. Okay, kababalik lang natin. In between, nagpahinga muna ako. Wala nagpapahinga. Gumawa ako ng mga schoolwork sa trabaho ko. And then, nang in-off ko na yung computer ko, sabi ko mag-pray ako to ask guidance, no? Sa mga sa araw na ito. Alam niyo mga dear brothers and sisters, kapag hindi na natin kaya yung mga sitwasyon, no, we intend, no, kailangan na manalangin tayo para gabayan tayo ng banal na Espiritu. And while I'm praying, pumasok sa isip ko na instead gagawin ko siya mamayang hapon, pumasok sa isip ko na bakit hindi ko tapusin ngayon araw na ito, no? Sa oras na ito. So sa pagpapatuloy, yung templo kasi, it's a part na i-consecrate natin, di ba? Sagrado siya. So yung templo, pwede natin gawin sa bahay natin, no? Na kung paano natin to gagawin. Like sa akin po, naalala ko, yung setup ko po ito, yung mga mic at yung mga equipments dito, ay meron akong gamit, yung hobbies ko. Yun yung bang before, yun yung pinaglaalaanan ko ng pera para mabili yun, yung mga, like for example, PlayStation, mga ganon, no? Pero sa akin, meron akong hobbies. Yung hobbies ko is airsoft. Tapos, binenta ko yun para makabili ako ng mga mic na ganito. At kinonsecrate ko yung mga gamit ko na sabi ko, gagamitin ko siya in in the ministry, no, sa paglilingkod sa Diyos. Yun talaga yung aking tipan na ginawa. So, yung setup sana nito, kung makikita nyo, 2 tao nagsasalita dito. Yung parang podcast siya ba na may isang nagsasabi, ako din, no, binibidyoan kami. Kaso dahil sa aking full-time work, siguro hindi naman excuse, baka soon ay magagawa natin yan with your support din, no, mga kapatid. So to make the story short, kinonsecrate ko siya. And yung kwartong ito ay talagang para talaga sa spiritual na paggawa.
No, personal lang siya. Gagawa ako rin ng trabaho. Tapos church. Maliban doon, walang iba nakakapasok. Maliban sa mga true friend ko na mga membro. At kakaunti lang, siguro isa lang na mga non-members na true friend ko. Ang dumating, gusto ko i-share sa inyo yung parang sentiments ko. Gumagawa kami ng content ng partner ko sa negosyo. Diba si negosyo namin yan, yung content. Tapos, meron kaming ire-record na kanta. Alam niyo po yung feeling na kapag hindi tayo aware o hindi tayo in tune sa spirit, bigla na lang tayo mag-oo. So I said, sige, dito natin gawin kasi maganda dito yung recording. Even though na nakapagsabi na ako na noon-noon pa na ito'y kinonsecrate ko para sa gawaing misyonaryo, bigla ako nagpapasok dito ng hindi membro, pero kaibigan ng member. Naninigarilyo siya. At naninigarilyo siya doon sa labas, sa baba lang. No, dito sa hagdanan kasi open eh. Ano ko na-realize after ng ilang months na yung senses ko nakabalik na, nasabi ko bakit ko hinahayaan yung mga ganong bagay. So sa buhay natin minsan, hinahayaan natin yung mga ganon, mga tao na yung kinonsecrate nating bahay, kinonsecrate nating lugar ay papasukan ng iba. Hindi ko naman sinasabi na hindi ko gusto kasi hindi nila alam yung standard. Na yung pagkakataon na papunta siya dito at magre-record lang. Na without permission, asking, talagang pupunta lang siya kasi nagre-record kami at magre-record dito. Parang doon ko na naramdaman na pwede lang i-invade kasi akala nila mabait, okay lang. And talagang nag-stop ako. No? We stopped that. And sabi ko ngayon parang nagsisisi ako in myself kasi for me, no, case-to-case basis individually, no? Yung sabi kong case-to-case basis sa mangyayari sa mga individual sa atin, no? Personal siya. Sa akin ganun, no? And I felt sorry about sa nangyari. And sabi ko, I will consecrate it again na hindi ko nahayaan na mangyari yun. No? Kasi siguro sabihin ko na lang na hindi tayo perfecto at parte lang yun ng learning experience sa buhay. At ganun din, binahagi ko siya sa kaibigan kong membro na bakit hindi naman parang biniblame, no? Parang nagtatanong lang ako na para ma-learn ba na hinayaan ko. Hindi ko sinabihan na hinayaan niya kasi siya yung nag-suggest na ganyan eh. Sabi ko lang hinayaan ko na mag-invite, no, ng non-member dito para dito mag-record and dito gumawa, which is this is my comfort zone at fortress ko to. Ibig sabihin, dito ako gumagawa ng Come Follow Me, di ba? Dito ako nag-spend ng time, namin yun, thinking and pondering. So, hinayaan ko yung iba na ngayon ko lang nakilala, no, na pumasok and maganon. And my dear brothers and sisters, kaya nasabi ko to kasi kailangan natin i-consecrate yung bahay natin. If nire-respeto natin at nagbibigay tayo ng importansya sa bahay natin, doon natin marirealize na dapat yung i-invite natin. Hindi lang yung para na i-showcase yung bahay natin, but i-invite natin yung banal na espiritu. Kahit mahirap. No? Kahit mahirap yung tao, basta formal, no? May pananampalataya sa Diyos. Yung mga pag-i-invite pa ng magandang memory sa loob ng bahay natin. No? Yung spiritual na yung pang mataas din yung aspeto spiritually. No? Kasi, parang pag ganun yung attitude natin, mas na-invite natin yung banal na espiritu na manahan sa bahay natin. Ganun din sa templo, no? Kung ano yung feeling ko, di ba? Na may pumunta na para sa akin, hindi karapat-dapat, no? Dahil hindi siya karapat-dapat dito kasi siguro mayaman siya or what. Pero yung pagiging consecrate sa bahay, kasi bahay ko to eh, di ba? Pabahay nyo yan. So, ganun din ang mararamdaman ni Heavenly Father, no, at ng ating Panginoong Jesucristo pag pumunta tayo sa bahay ng Diyos na hindi tayo handa. Parang ganun yung mararamdaman nila kasi kinonsecrate yun eh. Bahay yun ng Diyos. The house of the Lord. Bahay ng Panginoon. Ano pag pumunta tayo doon na hindi tayo handa? No? Big sabihin nun, parang hindi na, parang natin, parang ganun ang tawag doon, parang hindi maganda yung dinadala natin doon. Kaya 'di ba during sa loob sinasabi na dapat meron tayong best feelings na wala tayong galit, dapat
pure yung ating intention, no? Nakapag-repent tayo, dapat ganun, 'di ba? Kasi pag pumasok tayo sa mga kinonsecrate na lugar o sagradong lugar, pati ihanda natin yung ating sarili. Siguro, kung na-invite ko siya ng maayos, talagang buo sa aking pag-iisip na sige, invite ko tong taong to. Tapos halimbawa kahit hindi siya membro, no, pero spiritually in tune siya, wala siyang bisyo, no, at kahit na gusot-gusot yung mga damit niya, pero andun yung respeto. Dito sa loob makapagkwento kami about life, about spiritual things, about mga things na natutunan. Hindi yung makamundong bagay na nag-record lang kami, which is pwede namin magawa sa gawayan. Ano ko na-realize, brothers and sisters, kung paano tumindig, paano tumayo sa desisyon natin, at paano alalahanin yung covenant na ginawa natin sa Diyos. Hindi po ba? Kasi mahalaga po na hindi tayo ma-tempt kung ano yung sa labas. Kasi minsan, pagkakataon na nagiging yung bang inayaan natin yung ibang tao na diktahan tayo, no? Halimbawa, yung boss natin, instead na pupunta tayo sa templo, meron tayong appointment, ay sabi niya, ay hindi ka pwedeng pumunta kasi meron kang trabaho. So, doon mag-ting na tayo. Ito pala yung parati kong mangyayari sa akin, no? Every Saturday, wala akong day off buong week. Tapos ang mangyayari pala is kukontrolin ng aking boss yung aking schedule. No, it seems na wala na akong choice, which is mayroon tayong free will. Mayroon tayong choice to decide na talagang umabsent, no? Sa inyo sarili po ninyong desisyon 'yan. Hindi po ibig sabihin no na sa aking desisyon na this is my own perspective lang, no? Parang mag-isip na tayo kung paano ano yung plan B natin, na kung saan makaka-attend tayo ng temple kasi ano yun parang yun yung purpose ng nagtatrabaho tayo, di ba? Para sa pamilya, para sa covenant natin, di ba? Para sa maayos na buhay, to help us spiritually. Pero yun yung makakasira ng spiritual na aspeto natin, pamilya natin. Mag-isip-isip na tayo, no? Kung ano yung pwede nating magawa, no? Sa solusyon na yan, di ba? Like sa akin, if I'm going sa temple every Saturday at sabihan ako ng mga nakakataas pa, no, nasa DepEd na, ay, huwag kang pumunta. Kasi may trabaho tayo, meron tayong ganito. Magpapaano na lang ako. Ano na lang ako ng memo kasi Saturday yun Absent or absent without leave or babawas sa sweldo ko, mga ganun. Accept ko kasi mas mahalaga sa akin yung spiritual na aspeto ko, no? So, dapat may ganun tayo, no, na gawin sa buhay, na tumindig tayo para sa Diyos, no, sa tamang lugar, sa tamang panahon, tamang pagkakataon, no? Syempre may pagkakataon kailan yung tamang panahon, tamang oras, no? Sa tamang panahon, tamang pagkakataon, sa tamang oras. Kailan yung valid sa mga panahong tinitest yung pananampalataya mo, di ba? May mga kabataan na minsan sinasabihan ng mga guro na magstay sa school dahil may gagawin silang study. Tapos meron kang seminary. Takot ka sabihin, hesitant ka. So hindi mo nasabi. In that age pa lang, na bata pa lang yung mga ganyang age, ay hindi na nila kayang tumindig. How much more pag lumaki sila? Di ba? Kaya napakahalaga po in their young age, pag alam nila yung gawain sa Diyos, gawain nila, or yung makakatulong sa spiritual nila, kailangan tumindig sila. Regardless po na imatanggal sila sa ano man tawag doon, sa ganung bagay. Kasi yun po between you and the Lord. No? Dapat hindi yun, ay gagawin ko to kasi sinabi ni Brother Dave. Kasi baka ma-blame pa ako. Pero kung sarili mong desisyon yan, nagmula yan sa'yo, kahit ano pang mangyari, hindi ka matitinag kasi nagtiwala ka, hindi kay Brother Dave, kundi sa Diyos. Nag-build ka ng foundation sa rock, no, na sinabi ni Jesus Christ. Kahit na anong bagyo ay hindi matitinag. No? So doon natin, or dito natin marirealize, my dear brothers and sisters, na sa ating murang edad, kung alam natin ng ganyan, mag-radiate lang yan Napagtanda natin, alam natin kung paano tumayo sa sariling paa. Alam natin kung paano tumayo sa insakto. No? Hindi tayo nagpapadala. At gagawa ang Diyos ng divine intervention, magugulat ka na lang.
No? Kasi hindi tayo pababayaan ng Diyos eh. Kaya nasusukat dito yung ating pananampalataya, no? Meron akong kilala, during that time nagtatrabaho siya, sabi niya, okay lang na hindi ka mag-serve sa Diyos kasi may trabaho ka. Yun ang sabi niya. No? Okay lang na yung anak mo ay hindi makapagsimba kasi sa school. Yun ang sabi niya. So okay lang daw mga ganong paraan. Okay lang na dahil sa trabaho mo, hindi ka makapag-work sa simbahan o makapagawa ng paglilingkod sa Diyos. Okay? Nang retired na po sila, no? At yung malaki ng time nila. Yung encouragement naman nila is dapat magbigay ka talaga tuon. Yun ang sabi sa akin na nagtatrabaho ako. Magbigay ka tuon sa Diyos. Hindi ibig sabihin na puro ka lang trabaho, dapat ibigay mo. Tulad sa amin, full-time kami naglilingkod sa Diyos. No? Hindi okay yan. Kailangan bigyan mo ng time yung Diyos. Kasi pag wala siya, paano ka titindig? Paano ka mabibless sa buhay mo? So nagkakaroon ng conflict, yung sinabi niya noon, sinabi niya ngayon. Ibig sabihin, bilang tao, meron tayong mind na hindi sana pwede, na kung saan tayo, doon tayo nag-agree. 'Di ba? Pero noon, if nagtatrabaho siya at sabihin niya na kahit nagtatrabaho ako, maglilingkod ako sa Diyos, maghahanap ako ng ways para makapaglingkod sa Diyos. No? Yung mga anak ko, kahit may may school yan, hindi ko inaasam na may mga magna or summa or cum laude sila. Yung sa akin is meron silang honor. Meron silang honor. Meron silang honor sa Diyos. Meron silang certificates galing sa Diyos. Diba? Ano yung certificate na yun? Na matutuwa yung Ama natin sa langit dahil sa paglilingkod ng mga anak niya. Diba? Pag ganun yung statement niya, ay maniniwala ako. Even though naniniwala naman ako sa Kanya. Kasi sabi nga ng Panginoon, sundin yung kanilang sinasabi, pero wag yung sundin ang kanilang ginagawa. No? Kasi sa state of mind nila yun eh. 'Di ba? Yung parang I call that hypocrisy. Kasi sa panahon na ganun yung mindset. Tapos sa panahon ganito na naman. No, maganda kahit sa maging komportabling natin, naglilingkod tayo sa Diyos at sa komportable. 'Di ba? So, pagdating ng araw, pag ikaw nagsalita sa harap, nagra-radiate yung banal na espiritu, yung parang yung may punch ba, may suntok sa dibdib na talagang masabi mong itong taong nagsasalita to. Hindi lang to magaling na speaker, pero sinasabi niya yung katotohanan. Kasi parang nabi-feel ng mga listeners na ginagawa niya yung sinasabi niya. Di ba? Natuto ako sa kanya. Hindi na ako nag-disagree na binabalik ko sa kanya, noon, ganun yung sinabi. Hindi. Nang sinabi niya sa akin na, mag-serve ka sa temple, ganito, na dapat mag-serve ka na every Saturday. Pero hindi niya alam yung buong week ko na puno na yung schedule ko. Ginagawa ko pa itong Come Follow Me na lesson. Pero sabi ko, okay lang. Kasi hindi naman para sa kanya yun, para sa akin at para sa mga next generation. Kasi when I talk to the youth, meron akong ibabahagi sa kanila about sacrifice in serving the Lord. When I talk to the single adult, meron akong ibabahagi sa kanila, in sacrificing oneself in serving the Lord. Ganon din sa bagong asawa, sa may mga anak, and then in my age, and then siguro sa pagtanda ko, di ba? Yun ang tinuturo ko sa kanila kasi gusto ko na ma-break yung tinatawag nating Kristiyano sa salita at hindi sa gawa. Kaya napakahalaga po, my dear brothers and sisters, na habang bata pa tayo, is tumindig tayo at pakita natin sa Diyos yung ating pagsasakripisyo. Di po ba? Kasi mahalaga po yun para pag sa gawaing misyonaryo, gawain sa templo, makakaalis tayo. Marami ako talagang nakilala na tagus sa puso yung mga sinasabi nila when they said to me na, alam mo, Elder, may trabaho pa ako ngayong gabi. So, kamusta po yun? I don't care. Kung mawalan ako ng trabaho, then let the Lord find me another job. But andito ako ngayon, masaya ako dito. Walang nagdikta sa kanya na gawin niya yun. Dear brothers and sisters, talagang nanggaling mismo sa kanya at sinir niya sa akin. That statement, nagbigay sa akin ng lakas na sabi ko, grabe, no? Grabe yung faith ng taong yan. No? Sarili ng desisyon, walang nagtulak sa kanya. Ang sabi niya pa,
hahanapan ako ng Diyos ng panibagong trabaho if mawalan ako. Without logic, ano man yung logic na yan, no, without having debate, pero yun yung naging testimony niya, no, naging pananampalataya ni brother when nang ibinahagi niya sa akin yung story na yan, ang nangyari sa kanya that day. My dear brothers and sisters, naniniwala ako na mahal tayo ng Diyos. Lahat, ito po yung ipatuo ko sa inyo, na lahat ng meron tayo, if we consecrate natin yan sa Diyos, makikita natin, no, yung pagmamahal. Dapat when we consecrate things, gustong-gusto natin, may pag-ibig tayo, may pagmamahal tayo, hindi tayo napilitan. No, pagbibigay natin yung time natin sa Diyos, gustong-gusto natin. Pag andun tayo sa simbahan, we feel na nai-inlove tayo, di ba? Yung feeling na nai-inlove. Di ba? Pag gumagawa tayo yung paglilingkod sa Diyos, talagang feel mo enough ka, feel mo ang saya-saya mo. Dapat may ganun tayong pag-uugali, no? At wag nating hayaan na madumihan yung ating lugar. Hindi yun dahil na pumunta sa atin is pulubi, ha? Hindi dahil taong grasa yung pumunta sa atin, hindi. Kahit taong grasa man yan o pulubi man yan, anak yan ng Diyos. Yung point ko lang na yung mga masasamang tao. Kasi meron ding nagbago sila eh. So tanggapin natin. Iba din yung pananaw ng mga Pariseyo na ay mga publican yan. Hindi. Kasi tayo din hindi tayo perfecto eh. 'Di ba? The point ko lang na parang hindi pa siya nagbago and then papapasukin mo sa bahay mo. Ang mangyayari niyan, pati ikaw baka ma-influence ka niya. Kundi ganun kalakas yung faith natin. Nakuha po ba natin? We're not discriminating other people kasi invite sila lahat. As far that they change, no, as far spiritually in tune sila, regardless kung anong suot nila, ano nilang kulay nila or status sa buhay, no, to dapat ingatan natin yung lugar natin, no, kasi lesson learned para sa akin yun na nangyari. Sa loob ng kwarto ko, they make yung taong yun, okay naman siya, pero yun lang yung parang naano ko kasi naninigarilyo, no, sa labas. Nanigarilyo siyang ganun. Tapos may pagmumura. Hindi ako sanay ng ganun eh. In my own house, no? In my own room. 'Di ba? Tapos parang hindi ko ano yung vibes ba, no? So my dear brothers and sisters, maraming salamat po sa pagsama, and from time to time makaka-adjust na po ako kasi po the way ako magsalita medyo hindi naman mahirap, medyo may uncomfortable lang na feelings kasi medyo nagpapagaling pa ako sa aking sipon, and but still sabi ko nga paghintayin natin na maging komportable tayo. Hindi pa rin, if hindi nga nag-work na hindi tayo komportable, how much more na komportable tayo, no? Pero pag ginagawa natin yung mga paglilingkod sa Diyos, even sa mga panahong may lagnat tayo, naghanap pa rin tayo ng paraan, no? Doon ay pinapakita na mahal natin ang Diyos para sa akin, no? At during that time na dumating yung pagkakataon na maging magaling pa, yung mawala na yung sipon ko, hindi na ako mahirapan magsalita, no? Hindi nahirapan, parang komportable na talaga ako magsalita, and then, di ba, mas maganda pa yung ating pag-uusap. And nag-iisip ako ngayon kung paano palawakin yung pag-aaral, no, sa salita ng Diyos. Maraming salamat po sa pagsama, and all these things I live in the name of Jesus Christ. Amen.